Sa nag-college ako, wala din ko nagbisyo. Most of my friends would consider me siguro OC, wala personal life, wala social life, wala ko party life, kay maluoy ko ilananay, naginhawa nila pangita nga akong allowance para listayon ko lang sa ilimnan sa kabakan. Every time, maguli ako sa tulad para mangayo allowance, kabalo ko nga magkabalaka ang akong ginikanan kung diin naman mabuol sa akon, sa ipadala nila sa akon. Makita ko ang konsumisyon sa ilang mata kung diin doon mangutang, kag ano duman nga padihot para lang matuloy-tuloy ang akon nga pag-eskwela. Gipromisa ko gid sa akon kaugalingon, natapuson ko ang college on time, that means 4 years, and the moment na nag-step ko sa College of Arts and Sciences in USM, giseryuhan ko nga mag-graduate ko at least cum laude. Sa graduating kami sa high school, ako lang I think, and it was another classmate, na wala nag-take sa UPCAT. Kay balaan ko, hindi kaya sa ginikanan ko, even UP Mindanao. So I have to settle with USM, and it's the only college nga entrance exam ko. Wala ko nagbai sa akong ginikanan, sa itong ihambala nila ko mag-pol sign na lang, kag hindi mag-BS in Chemistry. Kay basic mahal ang laboratory fees. Biskan flat 1 ko sa General Chemistry sa first year, first sem, wala na ko nag-shift, kay madula ang chance nga mag-cum laude. Wala ko naakig. Ibaton ko nga di pareha sa iban, nga pwede mga pilit sa eskwelahan, kag kurso, ako dito ko sa pinakabarato. Tung nagbalik ako sa USM, nagtudlo sa 2014, after matapos ang ako nga college, gihibian ko nga ako lang ang laude nga wala nag-proceed sa law school. I was a top student in my class. I was the only magna cum laude in our batch. I ranked 1 in class in Pol Sci 2014, pero ako lang ang tanging nga laude nga nagbalik sa USM. Kay tungod, wala kami ikasarang mag-read sa law school. Most of my friends went to Ateneo de Davao, UM, and MSU Jensen. So ako lang ang laude nga nabilin nga wala ng prosita doon. Gibaton ko na madali ang akon pagka-abogado. Sa mga kabataan, gusto ko ihambal na masakit or frustrating na wala kwarta imo ginikanan, pero para ikatabang, para maabot ang imo pangandoy sa kinabuhi. Pero I think, masakit para sa ginikanan nga hindi masuportahan ng ilang mga kabataan. Trust me when I say, gusto man na nila mahatag sa inyo ang tanan. Pero tanging intindihon ninyo ang inyong sitwasyon nga pigado, kag kinahanglan nila, or even, or many of our parents, mag-ubra sa pinakamabugat, pinakamainit, para lang kamo buhion. Kung pobre ka mo, batuna, pero dapat dublihon ang paningkamot. Hindi magpadaog sa hangkat sang kinabuhi. Ihibi kung kinahanglan mag-ibi, pero hindi gid magpapildi. Kung manggaranon ka mo, check your privileges. Pasalamatan ng imo ginikanan sa grasya nga ina. Tani mas mangin, mahinuubuson ikaw dito sa mga kabos nga hindi pareho sa imo sitwasyon. I-value ang grasya, kag hindi sayamon ang pribileyo. If your parents can afford to send you in private schools later on, sa Davao or mas malayo pa, appreciate that kay hindi tanan, no? Hindi tanan may kapasidad nga amo sila. Ikaduha, ang akon nangin mantra sa kinabuhi kay dapat, as mentioned din ni Ma'am Nems, I should be the most hardworking person inside the room. Ako dapat ang pinakamatandos kag pinaka-consistent. Gidisiplina ko ang akon kaugalingon, and I never settled for less. Di pwede ang pwede na, especially kung balan ko, nga may mas maayo or mas kapasidad pa ako to do better. Sa college, I would read in advance at least 2 chapters ahead. Gipulawan ko ang mga subjects na hindi ako maayo. Sa law school, ang walang gihapon ang gihimo ko. The entire December, kung majority sa akon mga classmates nagabakasyon, ginahimo ko na oras para maglagas. I would read at least 200 pages a day and digest at least 20 cases during Christmas break.
Nagsulod ko sa DILG, abi nila sang tanan siguro madali lang, wala sing kabudlay. Ako ang pinakaabo ni Malang Asol, kag ni Malang Bunso nga nag-college or naka-graduate college. Manugag-ag ang ako lula, nagapanghagsa laman sa lupa ang ako lolo. Most of my katiyahan kagaliwan, high school undergraduate lang. So wala kami isang paryente sa sulod sang gobyerno para ilangkad ang akon papeles. Ang akon armas, that's why I need to graduate at least cum laude so that I can create a good impression sa akon future employers. Kaapat, ako nag-apply sa DILG. I was rejected thrice. Hindi kay mango ako. Hindi ako karapat-dapat mag-DILG. Kahit tungod, hindi ako anak sang Diyos sa DILG. And I know, bala niyo ang pasabot ko sina, no, as much as we want ang government meritocratic system based on merits, sadly, no, may mga tion na ang nakasulod kung sino may kakilala sa sulod. And I had to endure that frustration. I had to apply 4 times para makasulod sa opisina sa DILG. Pero itong nakasulod ako, I was also bashed. Kay, syempre, sino na siya? Nga nag-regular na siya dayon. No? Wala ko nagagi contract of service, wala ko nagagi job order, nagdiretso ko regular employee. Nangihangkat sa akon paano ko i-prove na deserve ko ang akon posisyon. Nagpursige ako nga tunan ang DILG programs, gintagong kugid ang akon nga obra. Grabe ang akon himakas para magsaka ang akon posisyon. Nangin OIC MLGO ako sa LGU President Quirino when I was 27 years old. Kag naanad ang mga clients ng ila MLGO ara sa mid-40s. Kisa makayuhom na lang ako. Ang abisang iban, kadali lang sang akon pag-asenso, pero hindi nila balaan ang akon na agad. Wala nila nakita ang akon nga oras nga di-overtime sa opisina. Wala nila nakita kung paano ko gidisiplina ang akon kagalingon sa obra. Kung paano ko nag-ibig sa LGO training. Although I rank 10, pero tungkol kay hindi ko sociable, and there is that module sa amon nga training nga kailangan interpersonal skills, and I was known na makihalubilo lang sa small circle, and that had affected my entire performance in the LGO training. Madamo pa ako tinuig sa gobyerno, wala pa ako sa peak sang ako nga career, para sa iba taas na ini. Kontento man ako pero kutob subong, naging makas ng manggihapon ako. Sa aton kabataan, sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, kinahanglan gid naton maging makas. Sa sulod man sa eskwelahan or sa inyo sunod nga mapili nga karera, maging makas, magtuon para payuhon ang inyong negosyo or chosen profession. Ang hambal pa sa akong lula, hindi ikaw magsantos kung hindi ikaw mag-antos. Mga pagsulay lang ina sa kinabuhi, maging mapas ka din permis sa kaayuhan. Dag-on lang gid gihapon sang tawo nga grabe ka bakas, ang tao nga maalam lang. Hindi pwede maging complacent, kag hindi gid pwede nga makontento sa kabuhi, labi na gid kung biskan basic necessities hindi naton masarangan i-provide. Ikatatlo, bisan ano kapitos ang kinabuhi, hindi pagbuhi ang inyong ambisyon. Cling to your ambitions in life. Samtang buhi pa, mang-ambisyon ka. After graduating college, ang amon istoryahan sa balay, kung gusto mo mag-abogado, ikaw ang bayad sa imo tuition, magbakal sa imo libro. Dako nga sugal ang pag-enroll ko sa law school. Nag-testing ako enroll sa 2015 kag sa 2019 pero hindi gid kaya sa akon nga workload. No? Ideally, pwede man ko nga hindi na mag-proceed law because I had a very nice career path in DILG. Pwede ko man nasigon ang akong CES eligibility and become one of the youngest provincial directors or head of office in DILG. But I chose not to. No? Gipursue ko gihapon ang akong ambisyon, mangin abogado. Ginambal ko gani the entire journey sa akong pag-abogasya,
daw ginasilutan ko ang akon nga kaugalingon. Because to tell you frankly, ara na ko sa posisyon nga okay naman ang income, pero nga kinahanglan ko pa mag-abogado. Kinahanglan, kay tungod, gani, ambisyoso ako. Nagkabalaka din ang akong ginakanan paano ko sabayon ang pag-eskwela kag pag-ubra. Biskan ako natingalaman paano ko natapos ang akong law school. Sa first year practical budlay, even COVID times na siya, no, 2020. And wala kami naga-face-to-face classes. Pero ang challenge para sa akon, kay may arak ko nga 8 hours na trabaho sang aga. Diba? I had